Okay, hello mga kakabsat. Okay, nagbabalik na ulit ako ngayon. Ngayon ako nagbabalik para mag-share ako sa aking cancer journey ulit. Ngayon ay January 21, 2026. Ah, Masaya na malungkot ang aking journey. So, may maganda akong balita gusto kong iparating sa inyo para magkaroon din kayo ng idea or inspirasyon man lang kahit konti galing sa akin na ako ay lumalaban sa stage 4 na cancer na metastasis sa bone, lungs at saka sa liver. So, 5 taon na akong lumalaban ngayon na awa ng Diyos. Okay naman ako. Okay naman yung palliative therapy ko, okay naman yung medicine na tinitake ko, yun nga lang sobrang napakamahal, pero nagpapasalamat ako dito sa government ng UAE ng social worker dahil natutulungan nila ako sa aking pagpapagamit dito. Although meron kaming binabayaran, pero napakalaking tulong po yung tulong ng government dito sa social worker. So, yung status ko po ngayon ay okay naman po, stable. Yung cancer nandyan siya. Pero last February 2023, 24, 25, 24, 23, kumalat po siya sa lungs ko tsaka sa liver at lumala sa buto. So, pero nung sinabihan ako ng doktor ko na wala na, meron lang pag-asa para may pagpatuloy yung normal na lifestyle, normal na buhay habang hinihintay ang kamatayan. Ay hindi po ako nawalan ng pag-asa that time. Sobrang hirap po talaga. Hindi ako makahinga, hindi ako makabangon, hindi ako makalakad, na talagang pinagdarasal ko na wag na akong pahirapan ng ating mahal na Panginoon. Pero awa ng Diyos, eto ako ngayon, malakas at nakakalakad na at nakakahinga na ng maayos. So, okay lang po siya ngayon ako sa awa ng Diyos. Ang isa ko pong ginagawa ay para ako'y lumakas at nakakatulong din talaga sa aking katawan at sa aking sakit na talaga namang malaking tulong at base sa aking personal na experience ay talagang lumalakas ako at nabibiyayaan ako ng kagalingan. Umiinom ako ng fresh malunggay. Yan. Fresh malunggay. Araw-araw ako umiinom niyan. Ang ginagawa ko is blender ko siya na tapos iniinom ko na siya na yung parang gamot lang kasi sobrang pait. Nung una masuka-suka ako na hindi ko kayang inumin, pero ngayon parang wala na lang. So, para sa aking own experience, personal experience ko ay napakalaking tulong po yung malunggay sa akin. Fresh malunggay. Umiinom ako ng umaga, fresh ang stomach, wala pang kakainin. Yun lang, yung malunggay lang. So, sa mga pagbago ka pa lang naiinom ng malunggay kasi mapait talaga siya, isusuka mo talaga siya, hindi talaga tatanggapin ng katawan mo, talagang sobrang pait, as in ang pait, hindi mo kakayanin, isusuka mo talaga siya. So ang gagawin mo is, para umpisa pa lang is
konti lang, mag-blender ka, pero konti lang yung inumin mo, yung parang kutsara. Tapos, lunok. Tapos, magpakulo ka muna pala ng tubig, yung parang gagawin mong tea. Pakukuluan mo siya, and then, inumin mo na siya ng ganon. Kung gusto mo naman ng may lasa, lagyan mo ng honey, o kaya lagyan mo ng asukal. Dahil ako kasi, hindi talaga ako nag-sugar, ayoko ng matamis. So, isa yan siguro sa advantage sa akin, sa aking sakit, na stage 4 cancer is hindi talaga ako mahilig sa matamis. As in, hindi ako mahilig sa matamis. Kaya isa yan sa akin. Mahilig ako sa mapapait at maasim. So, iyan ako. So, at saka ang palaya, yan. So sa ngayon, magmalunggay muna kayo at i-share ko sa inyo ngayon araw-araw ang aking journey sa aking cancer dahil pakabisa po talaga ang malunggay, ang palaya, kangkong, yan, mga gulay. Pero kumain kayo kahit anong gusto nyong kainin kasi para sa akin personal ko na karanasan ay hindi nakukuha sa pagkain ang pagkakaroon ng cancer. Lagi niyong tatandaan yan. Yung iba kasi sinasabi, huwag kakain ng noodles, huwag kakain ng mga ganito, ganon. Tama naman yon. Pero huwag sobra. Tama naman yon. Bawal, masama talaga. Pero hindi naman siya bawal. Pwede naman kainin. Nasa iyo na nga lang. Kaya lang kasi ngayon, kami na may mga cancer na is kailangan ng alagaan yung kalusugan. Siyempre, pag alam mo na masama yun, edi wag mo nang bawas-bawasan mo na siya. Pwede nang kumain kahit ano. Kasi ako kinakain ko din kahit na ano. At awa ng Diyos, okay naman ako ngayon. So, hanggang dito na lang mga kakabsat at next time ulit magpo-post ulit ako dito sa video para sa mga may mga cancer na may mga akala wala ng pag-asa na sinabihan na ng doktor na wala na, kumbaga parang wala ka ng kagalingan, wala ng gamot, ay huwag mawawalan ng pag-asa. Hanggang dito na lang mga kakabsat at syempre una pala, dasal. Dasal, tiwala sa Diyos, i-offer ang lahat, at tumulong tayo sa bawat isa, kilala man natin o hindi, tumulong tayo sa pamagitan ng pagdarasal dahil ang Diyos lamang ang tanging nakakaalam kung ano ang ating inaambag at tinutulong sa ating kapwa. So, lahat ng mga may sakit dyan, magpagaling kayo at huwag mawawalan ng pag-asa. Hindi tayo nag-iisa, maraming nagmamalas sa atin. Bye! Hanggang dito na lang. Next time ulit. God bless us all. Bye!